Today, sir. Today. Naantay ko po siya. Bakit, sir? Siyempre, Duterte kami. Kumilos na po ang senador, senadora dito nga po sa usapin ng impeachment kay VP Sara Duterte. Ang nakakapagtaka na nagparamdam na po si Senator Raffy Tulfo sa Senado. Pero ba't ganun, Senator Raffy Tulfo? Ngayon ka lang nagparamdam. Na-miss ka namin. Somehow we have to convene come what may. Wow, ganda naman ng linyada. Number 5, that the impeachment court then call the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Grabe, ang dami mo namang request, Coco Pimentel. Hindi ka na naman makakasali dyan. Talo ka eh. Sino pa yung mga talunan? Yung pa yung may maiingay, mga lodi, no? Sino pong sumang-ayon o nag-second demotion? What is the pleasure of the Honorable Ontiveros? Salamat, Abi, Mr. President. I wish to second the motion of the Minority Leader through a manifestation. Siyempre, magsi-second dish siya, mga lodi. May plano to. Naririnig-rinig ko lang. Siya daw po ang pambato sa 2028 bilang Pangulo ng ating bansa. Sinumang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sinumang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Oh, blood pressure check muna dyan, mga tansong talangka. Yo, what's up mga lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Mainit-init pa po itong babahagi nating balita sa inyo na si Senator Robin Padilla po nag-file po ng resolusyon about po dito sa impeachment kay VP Sara Duterte. Alam naman po natin mga lodi kung ano po sigurong ibig sabihin nito. Balak po nilang tapusin na ang usapin dito po sa impeachment kay VP Sara Duterte. Tama naman po ito dahil sobrang tagal na po nitong pinag-uusapan pero wala naman po talagang patutunguhan. O eto po mga lodi. Sir, may na-file na raw kayo, sir? Wala pa. Wala pa. Magpa-file pa lang, sir. Mamaya. Sila na lang. Mamaya po. Napansin nyo mga lodi, masyado pong tikom po ang bibig ng mga PDP laban o mga maka-Duterte dito po sa media. Dahil nga po, pag meron po silang sinasabi, nababaliktad po ito pagdating po sa kanila. Eto po. Wala pa. Wala po. Pero may draft reso kayo. Siyempre, lahat kami. Meron. Pero may move kayo ngayon? Plenary session. Wala pa. Ang sabi po kasi ni Sen Aimee na file nyo na daw. Wala pa. Pero magpa-file kayo, sir. Siyempre, naantay ko pa siya. Today, sir. Today. Naantay ko po siya. Naantay ko pa siya. Bakit, sir? Siyempre, Duterte kami. O, yan po yung video mga idol. Ito nga po, kinumpirma po ni Senator Aimee Marcos na meron nga po. Ito po yung sinasabi ng mga reporter mga lodi. Dahil sinabi daw po ni Senator Aimee Marcos. Nag-file daw si Robby? Yung final ni Robby? File na, ma'am. Na-file na? Oh, na-file na ni Robin, di ba? I haven't seen it. I'm sorry. But I heard it was filed. Ayan. You haven't signed, ma'am, dun po sa final. No. But I heard that Senator Robin already filed a resolution. So this is different ba to? I heard it's different. I'm sorry. I really haven't read it. I didn't sign it, but I understand that it's a combination of everything. Ma'am, Was you're planning to sign your intending Ano to nakikita eh? Ayan mga lodi, kumilos na po ang senador, senadora dito nga po sa usapin ng impeachment kay VP Sara Duterte. Ito po ang katibayan na meron nga pong resolusyon na final po si Senator Robin ukol nga po dito sa pagpapatigil ng impeachment o tapusin na po ang usapin dito. Galing po ito sa GMA News. Resolution declaring as terminated the impeachment proceedings against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Eto po mga lodi, ang sinasabi po nila na resolusyon. Tama naman talaga to. Dapat na pong tapusin o i-terminate na po ang usapin dito. Dahil kung susundin po talaga natin ang Constitution, paulit-ulit po tayo dito. Hindi na po pwedeng maitawid sa 20th Congress. O eto mga lodi, ang nilalaman yan. Hindi ko na po masyado babasahin kasi kung ano po yung mga sinasabi ng mga senador na against po dito sa impeachment kay VP Sara Duterte at yung mga kongresista, mga lodi, yun at yun po talaga yun. Eto po talaga kasi yung pinagbabasihan nila, yung 1987 Constitution. At eto pa nga mga lodi, na hindi na nga daw po maaari o po pwedeng mapagpatuloy pa po itong niluto po nilang impeachment kay VP Sara Duterte. Ito po yung mga nilalaman yan. Kaya na po bahala mag-research na sa GMA News naman po yan mga lodi kung gusto nyo pong basahin. Para lang po maging maikli po yung video natin. Hindi ko na po yan iisa-isahin. Pero ang nilalaman po nito mga lodi, tapusin na po o i-terminate na po ang usapin sa impeachment kay VP Sara Duterte. Ano na?
Masakit na naman ng ulo ng mga tansong talangka dyan. Yung gustong-gustong maipa-impeach si VP Sara Duterte, magiging malabo na po yan. Lalong-lalo na po kapag napagbotohan na po ito sa Senado dahil alam ko po, lamang na lamang si VP Sara Duterte sa pagkuha po ng boto na i-terminate po itong impeachment laban po sa kanya, mga idol. Magandang galaw po ito na ginawa po ni Senator Robin Padilla at sigurado naman pong magsasalubong na naman ang kilay ng mga ayaw po dito. So eto pa mga Lodi, ang nakakapagtaka na nagparamdam na po si Senator Raffy Tulfo sa Senado. Nagsalita na rin po siya sa wakas, akala ko po nagbakasyon lang yung kanyang bibig. Kung doon po sa kanyang programa mga Lodi, grabe po siya magpakitang gila sa mga tao na ito nga po inaaksyonan po nila agad kung ano man pong nirereklamo sa kanila. Pero ba't ganun, Senator Raffy Tulfo? Ngayon ka lang nagparamdam. Na-miss ka namin. Ano ba? Nakikiramdam ka ba kung saan ka papanig? Dahil nga may plano kang tumakbo sa susunod na eleksyon? O, pakinggan po natin kung ano pong opinion ni Senator Raffy Tulfo na sobrang hinahanap-hanap po namin ang inyong tinig. Ito po siya. I'd like to make a very short manifestation. Naalata ko kanina pa tayo back and forth, para nag-aaway na tayo dito. To solve the impasse siguro, mabitohan na lang tayo whether to convene today or tomorrow. Somehow we have to convene come what may. Wow, ganda naman ng linyada. Short manifestation galing po kay Senator Raffy Tulfo. Kailangan na po daw nila mag-usap-usap para po dito sa impeachment kay VP Sara Duterte. Grabe naman. Parang ilang buwan po yan nang nakalatag dyan yung impeachment ni VP Sara Duterte. Ngayon pa lang po kayo nagsalita. Anak ng tinapay naman. Siguro nakakaamoy na po siya kung kanino po siya papanig. Sa tingin ko lang naman. At ang tingin ko dito, ang iboboto po nito mga Lodi ay tama na. Tigilan na po. Dapat po ang unahin natin ang taong bayan. Magserbisyo po tayo. Ay, yan yung linyada. Tandaan niyo po yung sinabi ko ha. So, eto pa mga Lodi. Yung atat na atat mapa-impeach si VP Sara Duterte na ito pong si Coco Pimentel. Kailangan daw po din mag-usap-usap, mag-convene. Word of the day po nila yan ngayon mga Lodi. Convene. Magpulong-pulong na po sila para po matapos na po ang usapin dito. Pero ang alam ko, ito si Coco Pimentel, ang gusto niya po mangyari dito ay tuloy po ang impeachment kay VP Sara Duterte. Wow, ang lakas ng loob. Ang alam ko, Coco Pimentel, talunan ka naman. Hindi ka na pwedeng sumali dyan dahil hindi ka na makakatawid sa 20th Congress dahil hindi ka po nanalo. Nito po ni Teodoro, mga Lodi, Marcy. Nakakuha lang po siya ng 29,000 votes, mga Lodi. Kung hindi ako nagkakamali, 75,000 naman po sa kanyang katunggali na si Teodoro. At take note mga Lodi, ito pong nanalo bilang congressman sa kanila po sa Marikina City, mga Lodi, inuudlot ang kanyang proklamasyon. Anak ng tinapay naman, bakit naman kaya? Ano po kaya ang matinding dahilan kung bakit po sinuspinde ang proklamasyon dito po sa nanalo dyan po sa katunggali ni Coco Pimentel? Alamin po natin yan sa mga susunod na kabanata, pero ito po muna ang kanya pong talumpati ni Coco Pimentel. In the light of all of this, and in accordance with our solemn duty under the Constitution, I most respectfully move, number 1, that our legislative business be suspended. Number 2, that we already convene as the impeachment court at this very moment. Convene? Somehow we have to convene come what may. Number 3, that the Senate President immediately take his oath as presiding officer of the impeachment court. Number 4, that thereafter, the Senate President / presiding officer administer the oath or affirmation to all the members of the Senate now present. Number 5, that the impeachment court then call the impeachment case against Vice President Sara Duterte and come up with a calendar for the trial thereof. Binanata niya po dito si SP, Chis Escudero. Ayan mga Lodi, kailangan na daw po magkaroon ng petsa kung kailan po nila tatalakayin ang impeachment. Number 6, that tomorrow, June 10, 2025, at 2 o'clock in the afternoon, the impeachment court call the impeachment case for the presentation and reading of the articles of impeachment by the panel of prosecutors of the House of Representatives. And number 7, that thereafter, the writ of summons be issued to the impeached officer. So I so move, Mr. President. Grabe, ang dami mo namang request, Coco Pimentel. Hindi ka na naman makakasali dyan. Talo ka.
Anak ng tinapay, sino pa yung mga talunan? Yung pa yung may maiingay, mga lodi, no? Kagaya ng mga makabayan black, gusto po nila ng impeachment, kahit wala naman na silang pakialam dapat dyan. Kasi nga po, June 30, mga lodi, wala na po. So, eto po, sino pong sumang-ayon o nag-second demotion? What is the pleasure of the Honorable Ontiveros? Salamat Abi, Mr. President. I wish to second the motion of the Minority Leader through a manifestation. Siyempre, magsi-second dish siya, mga lodi. May plano to sa 2028 Anak ng tinapay naman, masyado na mga latado po si Senator Risa Hontiveros. Last term na po ba na pwede siyang tumakbo bilang senadora? Alam ko, kung last term na, maghahangad na yan ng mataas na posisyon at sabi po nila, naririnig-rinig ko lang. Lalong-lalo na po sa mga Pinklawan, yung mga Makarisa. Siya daw po ang pambato sa 2028 bilang Pangulo ng ating bansa. Kaya po mga lodi, sa tingin ko, kaya atat na atat po silang mai-impeach si BP Sara Duterte dahil si BP Sara Duterte talaga ang napupusuan sa 2028 at magiging matinding katunggali po nila ito. Baka nga easy lang kay BP Sara Duterte na manalo pagkatapos po ng ginawa nila sa mga Duterte. Kaya mga lodi, kung sino po yung nag-aasam, malalaman nyo po talaga dahil gusto po nilang matuloy ang impeachment kay BP Sara Duterte. Ang problema, kahit ano pa pong pag-iingay nila dito po kay SP, sa tingin ko, hindi po siya magpapatinag sa inyo. O, pakinggan nyo po mabuti, ha? Hindi kayo magpapapressure, sir. Kahit meron din mga rally. Sinabi ko na yan din nung simula. Sino mang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sino mang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadaliin na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaboran, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisyohan nung proseso yon na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment. Oh, blood pressure check muna dyan, mga tansong talangka. Mukhang lalo kayong ma-high blood niyan. Kasi klarong-klaro mga lodi na hindi po nila kontrolado ang nangyayari o mangyayari dyan po sa Senado. Kung nalampasan po nila ito sa Congress ang pagpapa-impeach kay BP Sara Duterte, hindi nga po nila kaya itong palusutin sa Senado dahil magkaiba po ang pananaw ng mga senador dito po sa madaling makuha ang boto ng impeachment sa mga kongresista. Nasayang ba, Martin Romualdez, yung pinamahagi mo para lang sa impeachment kay BP Sara Duterte? Ano na? Kamusta na? Ngayon mga lodi, malalaman nyo nang merong paninindigan o wala dito po sa mga politikong ito. Dahil kapag bumoto po sila ng impeachment kay BP Sara Duterte, yan po yung mga taong meron pong binabalak sa 2028 presidential election. Yan po ang inyong pagbabasihan. Hanggang dito lang po muna mga lodi. Inom na po kayo ng mga gamot yan sa high blood, ha, mga tansong talangka. Stay safe mga lods and God bless you all. Duterte pa rin.